The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus spoke to the crowds about the kingdom of God, and he healed those who needed to be cured. As the day was drawing to a close, the 12 approached him and said, "Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and find lodging and provisions, for we are in a deserted place here." He said to them, "Give them some food yourselves." And they replied, 5 loaves and 2 fish are all that we have, unless we ourselves go and buy food for all these people. Now the men there numbered about 5,000. Then he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50. They did so and made them all sit down. Then taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said a blessing over them, broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied, and when the leftover fragments were picked up, they filled 12 wicker baskets." Brothers and sisters, dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Palagay ko po, alam natin tayong mga Pilipino ay mahilig kumain. Hindi ko alam kung nagpa-practice pa po kayo sa inyong family, sa inyong mga pamilya, o kayo ay kumakain parang sama-sama. There was a time in our family, malaki ho yung pamilya namin kasi pinsan ko po ay nag-aral sa Manila. At sabay-sabay kaming kumakain. At nung ako'y nagtatrabaho na, ang hirap pong kumain kapag ikaw ay nag-iisa, di ba? Dadating ka sa bahay, malamig na yung pagkain, wala pa po noong yung nag-iinit ng pagkain. So all of us gather at minsan nga, hindi maganda yung pakiramdam ko, sinisipon ako, inuubo ako, sasabihin nung nanay ko sa nung tiya ko na nagluluto, "O ayan, may bulalo tayo." Sumipsip ka na o uminom ka ng kumain ka ng bulalo, yung sopas niyan, magpapatanggal ng ng mga sipon mo at saka ng mga sakit ng ulo mo o kung ano man ang nararamdaman mo. Bulalo yan, kumain ka. So in other words, we bring everything to the table. Kahit yung masaya, kahit yung malungkot, kahit yung mga hindi maiging pakiramdam, sama-sama yan kapag tayo kumakain, nagkikwentuhan. Parang ganito rin sa ating ginagawang misa. Makikita nyo may hapagkainan. Pero hindi tayo nagkikwentuhan. Bakit? Sapagkat dinadala natin lahat ng mga nangyayari sa ating buhay at kinakausap natin ang Panginoon. Hindi po ba? Tayo naan dito to partake of the Holy Eucharist mamaya sa komunyon, sa pakinabang. At tayo ay marami tayong inaatupag at iniisip sa ating buhay. And that is the conversation that we are making every time we come to Mass. Kapag nagmimisa tayo, hindi tayo nakikipagchismisan sa mga tao sa ating paligid. Di naman natin sila kakilala, hindi po ba? And that is what the Lord is doing to us every time we come to the Holy Eucharist. Kung masaya tayo, kikwento natin yan sa form of a prayer or dalangin o mga panalangin. Kung tayo ay heartbroken, kung tayo ay merong inaalala, kung tayo ay very anxious, we worry about so many things, dala natin yan. Hindi natin pwedeng i-avoid yan. We want to be as close to Jesus as we could be. Di ba sabi nga ni St. Paul, it is no longer I that live, but it is Christ that lives in me. Kapag tayo tumatanggap ng pakinabang sa ating dila o di kaya sa ating mga kamay at isinubo natin ang Panginoon, then we become what we eat.
Hindi natin pwedeng ma-explain, Father, paano ba nangyayari yung tinatawag ng mga theologians na transubstantiation? Kapirasong tinapay lamang po yan, at saka alak. Paano siya magiging tinapay at katawan ng Panginoon, katawan at dugo ng Panginoon? Mahirap po. It is always a mystery. And yet, in our heart of hearts, alam natin na ang ating tinatanggap ay ang Panginoong Hesus mismo. The Jesus that was born in Bethlehem, the Jesus who lived for 3 years doing His ministry, curing the sick, feeding the hungry. It is the same Jesus who died on the cross for you, for me. It is the same Jesus who rose from the dead. It is the same Jesus who ascended into heaven. Paano po nangyari yun, Father? Hindi ko mai-explain sa inyo. Ang inyong pananampalataya ang magsasabi ng tamang sagot. Mararamdaman po ninyo yan mamaya. Actually, dinatanggap na natin nung tayo nakikinig sa mga binasa nating scripture passages from the Bible. Yung tatanggapin natin communion mamaya, makikita natin, it's a small bread. Pero nagko-contain yun ng reality of the divine presence na tinatawag. Si Jesus ba yan talaga? Kapag kinain natin ang Panginoon, di ba parang yung tabernakulo, each and every one of us here become living tabernacles. Kaya nga kung ano yung kinain natin, dapat ipakita rin natin at dapat isalamin na tayo nga ay nakatanggap ng Panginoon. Me, you, and everyone becomes so close. God is within me. God is in me. I am also one with God. May mga consequences po yun. Kasi kung minsan tayo kumakain, wala lang. Lulunukin lang natin. Magbaburp tayo. Sasabihin natin salamat sa Diyos. Pero sometimes hindi, di ba? Kain lang tayo ng kain ng kung ano-ano, parang snacks, parang junk food, parang mani. Pero hindi. Kapag tayo nagko-communion, tayo tumatanggap ng pakinabang, sana ma-realize natin kung ano yung ating tinatanggap. It might be a small wafer, a small piece of bread. And you know how much that could transform us. Pwede niya tayong baguhin. Mararamdaman po ninyo yun mamaya. Basta maging aware lamang tayo at i-focus natin ang ating buong pag-iisip, ang ating buong pagkatao. Tinatanggap ko nga ang Panginoon. Di ba? So, pagsikapan po nating isipin ng mabuti, ng malalim, kung gaano kaigting ang pakikitungo natin sa Panginoong Hesus sa ating pagtanggap ng communion mamaya. Lord, di ba sinasabi natin before communion, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word and I shall be healed. Kaya nga kung tayo may nararamdaman ngayon, tayo humihingi ng lunas at pagod na tayo sa pag-aantay na dumating ang ginhawa. O di kaya heartbroken tayo, kulang na lang talaga sumabog ang ating puso sa mga alalahanin natin sa buhay. We're waiting for that break. Maybe it will come today. Sana nga sa pagtanggap natin ng komunyon mamaya, ay mabatid natin na ang Panginoon talaga ay naandito. Hindi tayo pinapabayaan. Anytime that we need the Lord, sometimes na kahit hindi tayo pumunta sa simbahan, maisip lamang natin siya, o nga, tinanggap ko nga pala ang Panginoon kanina. You are in my heart. You are in my whole being. So what is stopping me from becoming another Christ for another person? Kasi kumisan, di ba, yung mga inaatupag lamang natin sa ating buhay, ang kumisan focus natin. But the Lord wants us to get out of ourselves. Kasi ang consequence ng Eucharist kapag ating tinanggap, it is for sharing. Kagaya nga ng nangyaring milagro doon sa ating binasang Ebanghelyo. 2 tinapay, 5 piraso ng isda, nagkaroon ng milagro.
5,000 po ang pinakain noon. Hindi nagkulang, ang dami pang labis. And that is the miracle of the Eucharist also in our lives. Kung ano yung tinatanggap natin, Panginoon ang ating tinatanggap, ibabahagi natin ang Panginoon sa mga taong minamahal natin, sa mga taong nangangailangan, mas nangangailangan ng presensya ng Panginoon. So sana po ay mabatid natin yan, maitanim natin sa ating isipan at sa ating puso. Hindi lamang tinapay ang ating tinatanggap sa komunyon, ang Panginoong Hesus mismo ang ating tinatanggap at ang magpapayaman sa ating lahat.